Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming pisikal na laro ng mga bata ang kahit mas nakakatanda ay nilalaro pa rin. Gaya na lamang ng larong habulan. Isang larong ikaw ang mga habol. Kung ikaw ang taya. At kung sino ang mataya ay siya naman ang mga habol sa iyo. Ikaw, kapuso, ano ang mas gusto mo, ang maghabol o ang habulin? Dear Papa Dudut, kumusta po? Kami po ay palaging nakikinig sa mga magagandang kwento na binabasa ninyo. Kaya naman naisipan namin na i-share din ang kwento namin. Opo, Papa Dudut. Sinabi ko po na kami at namin kasi itong sulat na ito ay mula sa aming dalawa na mag-best friend. Pero wag ka po sanang malito. Kasi po ay magsasalitang kaming dalawa sa pagkukwento. Ako po si Paul na isang freelance dancer, choreo at dance instructor at mamaya ay makakasalitang ko po ang best friend kong si Ariel na isa namang entrepreneur, may-ari ng isang t-shirt printing at graphic designer. Bata pa ay magkaibigan na kami. Pareho kaming solong anak kaya noon pa man ay talagang itinuring na namin na magkapatid kami. Hindi kami naghiwalay mula elementary, high school at college ay iisa lamang ang pinasukan naming eskwelahan. Pareho pa po kami ng kinuhang kurso, graphic design at pareho din po kaming nakagraduate. Pero si Ariel lang ang nagpatuloy ng kurso namin sa kanyang negosyo at trabaho. Nagtayo siya ng business at ako naman ay tinuloy din ang pagsasayaw. Ang sabi ko ay baka or bago tumanda ay itodo ko na ang pagsasayaw habang nakakagalaw pa. Pareho po pala kaming nabigyan ng scholarship noong college. Pero magkaiba ang inaplayan naming scholarship program. Si Ariel dahil matalino ay nag-exam na kung saan ay pumasa naman siya. Ako naman ay hindi masyadong matalino pero talented naman po. Kaya nag-tryout ako sa dance troupe ng eskwelahan. Na kung saan ay nakuha naman din po ako kaya naging scholar. Sobrang close naming dalawa ay nagbibigayan kami. Mabuti na lang nga po at magkaiba kami ng mga gusto sa babae. Doon po sa shop ni Ariel ako laging nakatambay pag walang show. O kapag natatapos ang show ay sabay na kaming umuuwi. Kasi nire-rent lang ni Ariel ang pwesto niya, Papa Dudut. Sa lugar na yon ay may dalawang babae na nagustuhan namin. Yung crush na crush ko na si Nova, isang band vocalist at solo performer. At yung type naman ni Ariel na si Dang, isang graduating college student, Papa Dudut. Ariel! Oh, Paul, bakit ang aga mo? Wala kang show? Tapos na. May nagpaturo lang sa akin kanina. Ang aga nga eh. Buti di ka antok-antok habang nagtuturo. Nako, hinataw ko ng hinataw yung mga steps para magising ako. Oh, di bumilib yung tinuturuan mo. Hindi, nalito lang. Kasi ang bilis ko daw magturo. Buti hindi na inis. Hindi, sabi ko yung kape kasi na binigay niya ang tapang. Kaya nasobrahan ako sa sigla. Wow, sinisi mo pa ang kape ha? Kesa naman ako ang masisi. Loko ka talaga. Pero natuto naman ba? Natural, magaling atang magturo tong utol mo. Naniniwala naman ako sa'yo. Sa galing mo magsayaw, tiyak gagaling ang estudyante mo. Alam ko na yung mga hirit na ganyan. Papalibre ka na naman ng kape no. Pinuri lang kita, akala mo magpapalibre na ako ng kape?
Kakakape mo lang kaya mag-milk tea na lang tayo. Sabi ko na eh. Tara, pero ikaw naman ang taya sa susunod ha. Depende. Joke. Oo naman. Teka, sinong magbabantay dito sa shop mo? Isasara ko muna. O baka isipin ng mga customer, sarado ka talaga. Siyempre maglalagay ako ng note sa labas. Sabihin ko, milk tea break. We'll be back in 10 minutes. Sure ka, kaya natin makabalik in 10 minutes? Oo naman. Yung 10 minutes hindi naman magsisimula pag alis natin eh. Siyempre magsisimula pa lang yun pag nabasa na ng customer yung note. Ang talino mo talaga, nakakainggit ka. Ikaw naman ang talented. Sana ako din. Halika na, nag-uutuan na tayo eh. Lika na nga. Kamusta nga pala ang shop mo? Yung nagpapadesign medyo mahina. Pero yung mga t-shirt malakas ang benta. Ang gaganda kasi ng mga design mo eh. Oo na nga. Pero wag mo na ako utuin kasi ikaw man lilibre no? Ito naman, kala mo laging niloloko. Siyempre, totoo talaga ang sinasabi ko. Kaya nga proud na proud ako sa'yo eh. Oh, eto. Hindi din kita inuuto ha. Proud din ako sa'yo kahit nung nag-aaral pa tayo. Pag hinihintay kita na matapos ang rehearsal nyo, ikaw ang pinakamagaling gumalaw sa buong dance troupe. Siyempre, mana ako sa utol ko eh. Mana din ako sa utol ko. Lika nga dito, payakap nga. Uy, sobra ka makayakap. Baka machismis tayo dito. Bakit? Marami bang marites dito? Hindi lang si Marites. Pati si Marilu, Marimar, Maritoni, Marita at kung ano-ano pang ma. Yaan mo silang i-chismis tayo. Mas bibisitin ko sila. Ikikis kita sa harap nila. Yak! Yak pala ha. Teka. Uy, joke lang. Tol naman eh. Dito pa talaga sa tapat nila, Dang? Aba teka. Sino si Dang ha? May bagong lipat dyan sa boarding house. Estudyante. Ang ganda niya. Uy, in love na ang utol ko. Pero mukhang suplada eh. Kinausap mo na ba? Hindi pa. Sabi nga bawal judgmental. Kausapin mo muna tsaka mo desisyonan kung suplada o hindi. Kung sa bagay, wala naman mawawala. Kung susupladahan ako, edi hindi ko nakukulitin. Ay grabe siya. Ang bilis sumuko. Kung gusto mo, iporsige mo. Anong Basta. Ayaw mong sabihin ha? Halika ka na dito mismo sa tapat ng dorm ng crush mo. Uy, tol! Oo na, kakusapin ko na! Ay! Oh, bakit? Ayan siya, palabas. Wow, tol! Maganda nga! Lapitan mo na! Agad-agad? Teka naman, di pa ako handa ngayon. Ayan, tingnan mo. Tumitingin siya dito. Napatingin lang siguro. Kawayan mo. Ayoko, nahihiya ako. Ako ang kakaway. Wag! Hi! Tol, nakakahiya. Tol, nakangiti siya. Lapitan mo. Bilis na, lapitan mo na. Ayoko. Ayaw mo? Halikan kita. Eto na nga, lalapit na. Ang bagal mo, nakasakay tuloy ng tricycle. Lika na nga. Basta, pangako mo, bukas dapat may kwento ka na tungkol sa kanya ha. Oo na. Kulit. Halika na nga. Baka may dumating na dun sa shop, magsimula na yung 10 minutes. Teka, order pa tayo. Pick up na lang, tol. Nai-order ko na bago tayo umalis. Iba ka, tol. Bakit sa libre ang bilis mo? Pero kay Dang ang bagal mo. Lika na, mga asar ka na naman eh. Mahuli, pangit. Routine naming dalawa ang magkulitan at sa unang pagkakataon ay nahiya si Ariel sa biro ko na ikikiss ko siya in public. Kasi nga naman ay binata na ang utol ko. May nagugustuhan na pala na malapit sa shop niya, yun nga ay si Dang. Nasanay din pala kami ni Ariel na magtawagan ng tol o utol. Kasi nga pakiramdam namin ay magkapatid nga kami talaga. Mabalik tayo sa nagugustuhang babae ni Ariel, Papadudot, si Dang. Maganda si Dang, Papadudot, kaya hindi ko naman masisisi si Ariel. Nung makaalis nga si Dang ay balik normal na wisyo si Ariel. Yung normal naming kakulitan pag sinasabi na mahuli pangit, bigla kami magtatakbuhang dalawa. Parang larong pambata pero nakakatuwa at nakasanayan na naming dalawa ni Ariel ang ganong klase ng biruan. Kaya noong naghabulan pabalik sa shop si Ariel, kami ni Ariel matapos naming makuha yung milk tea na binili namin,
May isang aksidente na nangyari. May nabangga akong isang babae na naglalakad. Muntik na siyang matumba, mabuti na lamang at mabilis si Ariel at nasalo niya yung babae bago pa ito bumagsak sa lupa. Hiyang-hiya ako noon, Papa Dudut, kasi baka isipin noong nabangga ko naisip bata kami kasi sa edad namin ni Ariel ay naghahabulan pa kami sa kalsada. Kung nandun lang kayo, Papa Dudut, makikita ninyo na sobra akong tinabla ng hiya. Kasi noong makita ko yung taong nabangga ko ay ewan ko ba kasi parang may bato balani na tumama sa akin. Natulala ako sa kanya, Papa Dudut. Dahil doon ay hindi ako kaagad nakahingi ng sorry. Si Ariel pa nag-sorry para sa akin. Parang nalunok ko ang sarili kong dila. Buti din hindi suplado yung babae at sinabing ayos lamang siya. Nagpakilala si Ariel at sinabi din ng babae ang pangalan niya, si Nova. Dahil nakatulala ako ay pinakilala na lamang ako ni Ariel, tapos habang nakatitig ako sa kanya ay nadidinig ko ang pangalan ko na palakas ng palakas. Nung huling sabi ni Ariel ng Paul ay saka ako natauhan. Saka ako nakabalik sa wisyo ko. Pero pagtingin ko sa paligid ay wala na si Nova. Ang sabi ni Ariel sa akin ay mag-iisang minuto nang umalis si Nova. Ibig sabihin ay parang namalik mata ako. Kasi akala ko ay nakikita ko pa si Nova pero nakaalis na pala siya. Nasa utak ko lang pala yung nakikita ko. Doon na nga ako niloko ni Ariel na kakaiba ang kinikilos ko. At nasabi ko na parang na love at first sight ako kay Nova. Ayun na nga, Papa Dudut. Napagdesisyonan na namin na ligawan ang mga babaeng bumihag ng mga puso namin. Hindi ako madalas nagsasalita ng ganyang kalalim, pero ganun po ata talaga siguro kapag in love ka. Hulaan ko. Maaga na naman kayo nag-session ng tinuturuan mo, no? Oo, kaso papunta na ako sa kanila tapos biglang nag-message nasa palengke pa raw sila. Kaya pina-adjust ng alas 11 ang 9 AM na session namin. Kaya dito na muna ako magpapalipas ng oras. Oh, mag-aalas 10 na. Ilang minuto ka na lang magpapalipas dito? Siguro mga 30 minutes. Alam mo namang namimiss ko utol ko pag di ko nakikita eh. Huwag mo ako utuin. Di ako makakalabas, may tinatapos ako. Eh di ako na lang ang bibili, akin na ang pera. Ay, iba! Kumuha ka na lang ng pera dun sa opisina. Joke lang. Kaya nga ako ngayon lang nakapunta kasi bumili pa ako nitong makakain natin. Ito. Nako, halika na. Oh, saan tayo pupunta? Sa ospital. Kusang nan libre, may sakit ka ata eh. Sobra ka naman. Oh, joke lang. Pikon ka na naman. Ano ba yan dala mo? Ito, tig 2-piece chicken tayo. May pasta at french fries na hindi gawa sa France. Buti nagdala ka. Kanina pa ako nagugutom. Di ako makalabas kasi nga rush tong pinapadesign sa akin. Uli ka na. Kain na tayo habang nagdududot-dot ka dyan sa computer. Sarap talaga pag libre. Kaya pala hindi ako nasasarapan kasi ako nan libre. Pero salamat tol ha. Gutom na talaga ako. Kwento ka lang dyan habang nagmumultitasking ako sa pagkain at sa pagdesign. Kumusta? Nakausap mo na ba si Dang? Kung yung usap na iniisip mo, hindi pa. Nag-iipon pa ako ng lakas ng loob. Pero medyo ilang beses na kami nagkausap. Usap-usap tungkol sa trabaho ko at sa eskwela niya. Alam mo na, small talk. Pero hindi ko pa natatanong kung pwede ba siyang ligawan. Ayoko kasing isipin niya na presko ako. Sus! Ako nga sanay nang masabihan ng presko. Kaya sinasabi ko sa kanila, di gustong gusto niyong nakikita ko para nagiginawaan kayo sa kapreskohan ko. Ayun, nananahimik sila. Bilib talaga ako sa'yo. Kahit nakakainis ka na, hindi pa din sila naiinis sa'yo. Wala eh. Iba talaga kapag charming. Di ikaw nang charming. Tingin mo ba inis pa din sa akin si Nova dahil nabangga ko siya? Ayun! Kunyari pang love life. Pero in fairness ha, ang sarap pakinggan niyang love life na salita.
Sana nga lang, love life nga. Baka tayo lang ang love life tapos dead man naman sila. Ano to, bumaliktad ang mundo? Ikaw na ang nega? Oo nga pala. Di ba Ale, mamaya pagbalik ko, aabangan ko siya sa labas tapos kakausapin ko. Tuloy! Dang? Kilala mo ko? Hindi, sasabihin ko sana, gandang umaga. Joker ka pala. Ako si Paul at ito naman ang aking utol na si Ariel. Paano? Maiwan ko muna kayo. May turo pa ako eh. Ha? Maaga pa. Akala ko 9:30 ka pa alis. Baka kasi mahirap sumakay o kaya matraffic ako. Kaya agahan ko na ang punta doon. Nagtuturo ka? Teacher ka? Hindi. Well, parang gano'n na din. Nagtuturo ako ng sayaw. Choreographer. Wow, nakakatuwa naman. Ano nga palang maipaglilingkod ko sa'yo? Wow! May paglilingkod! Lalim, tol! Sige na nga, aalis na ako. Bye, Dang! Nice to meet you! Bye, Paul. Pasensya ka na sa utol ko ah. Magkapatid ba talaga kayo? Oo na hindi. Ibig kong sabihin, hindi kami talaga magkapatid pero oo, bata pa kami magkapatid na ang turingan namin. Pareho kasi kaming walang kapatid. Alam mo na, uniko ihos. Ay, ang cute naman. Thank you. Saan? Ha? Sino bang cute ang sinasabi mo? Sino bang akala mo? Ha? Akala ko kasi nakikita. Siyan kasi kami sa school. Gusto ko sana naka-shirt kami na pare-pareho. Magtatanong sana ako kung magkano per shirt para masabi ko sa mga kaklase ko para sa contribution namin. Mura lang. Bibigyan ko kayo ng discount. Naku, salamat. Kaso magkano nga? Baka mamaya kasi kahit may discount, mahal pa din. Ang cute. Ng mga designs mo? Hindi. Nangiti mo. Mukhang mahal nga ah. Inuuto mo ko eh. Hindi. May student price naman ako. Material na lang ang bayaran nyo. Libre na labor ko. Tapos kahit gaano kasela ng design, okay lang. Bigay ko na lang ng 400 pesos per t-shirt. Ay, okay na yon. Go na kami. Kaya na namin yon. Salamat ha. Ito yung design na gusto namin. Actually, ganyan. Pero alam ko magagawa naman ng paraan para gumanda. Pero yan yung idea. Sige, no problem. Kailan nyo ba kailangan? Sa isang linggo sana eh. Okay. Sige, pagtapos itong ginagawa ko, yung sa inyo na agad ang susunod ko. Ilang piraso pala? 20 kami lahat. Sige, kaya yan. Kahit 5 days, tapos ko na yan. Naku, salamat. Walang anuman. Wala kang pasok? Mamaya pa, 1 p.m. Palagi ba dito si Paul? Oo. Dito nagpapalipas ng oras yon. Madalas pagtapos niya sa sayaw, dito tutuloy yon. Tapos sabay na kami uuwi. Saan siya nakatira? Diyan lang sa Sampaloc. Magkapit bahay kaming dalawa. Ah, ganun? Mukhang madaming girlfriend si Paul, no? Nako, wala. Hindi ganun yung utol ko. Wala siyang girlfriend ngayon. Yung last na GF niya, wala na sila, 6 months na. Pareho kami noon. Stick to one lang. Ay, ang bait pala ni Paul. May respeto sa babae. May itatanong sana ako sa'yo. Ako din sana may itatanong. Ano yun? Mauna ka na muna. Mauna ka na. Mas gusto ko marinig yung itatanong mo. Ladies first. Mauna ka na nga, okay lang. Ano ba yun? Sige. Itatanong ko sana kung pwede ba akong manligaw sa'yo? Ha? Kung hindi ka pa handa, okay lang, maghihintay ako. Naitanong ko lang naman. Pasensya ka na ha, pero Anong pero? baka pwedeng magkaibigan na lang tayo. Sabi ko nga kung hindi ka pa handa, maghihintay ako. Salamat. Babalikan ko na lang yung shirt paggawa na. May tiwala na ako sa design mo. Sige, bye. Mapadudod si Ariel na po ito. Ako po muna ang magtutuloy ng kwentong sinimulan ni Paul. So subukan kong ikwento yung mga naganap sa pagsasabi ko ng nararamdaman ko kay Dang. Hindi ko akalain papadudot na ganon pala kasakit ang matanggihan. First time ko pong mabasted. Ganon pala ang pakiramdam noon. Pero wala naman ako magagawa, hindi ko naman pwedeng pilitin si Dang kung hindi pa siya handa. Pinilit ko pong hindi maapektuhan ang trabaho ko sa mga nangyari. Tinapos ko ang ginawa ko
Saka sinimula ng pinagagawa ni Dang. Kahit parang natunaw, yung inspirasyon ko ay pinilit ko pa rin na gawing maganda ang lahat ng ginagawa ko. Tinapos ko kaagad ang trabaho at maaga na lang akong nagsara at nagmukmok sa loob ng shop ko, Papa Dudut. Nang hapon na yon ay bumalik si Paul at masayang masaya ito at naghihintay ng kwento kung anong nangyari noong iwan niya kami ni Dang. Sa sobrang saya niya ay hindi niya napansin na sobrang lungkot ko pala. Hanggang sa natigilan siya dahil napansin niya na boses na lang niya ang napapakinggan niya. Saka pa lang niya nakita na nakalugmok ang itsura ko. Mula sa sobrang saya ay ramdam ko kung paano naapektuhan si Paul sa pagkalugmok ko. Alalang-alala siya, Papa Dudut. Akala niya ay may sakit ako kasi na-realize niya na yung signage pala sa pinto ng shop ko ang nakalagay ay close. Kaya halos magpanik siya. Pero ang sinabi ko na lamang sa kanya ay samahan niya ako sa bar at iinom kami. Nagulat siya kasi ang akala niya ay may sakit ako at bakit daw ako iinom ng alak. Sabi ko na lamang sa kanya ay doon ko na sa bar ikukwento. Hanggang sa bar ay tahimik lamang ako. Siya lang ang halos nagsasalita at nung may tama na ako ng alak ay saka ako napaiyak. Niyakap ako ni Paul at wala siyang pakialam kung ano ang iisipin ng ibang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tinakasan ako ng hiya ng oras na yon habang pinapatahan ni Paul. Umiyak lamang ako ng umiyak. May tunog ang iyak ko pero hindi naman hysterical. Kaya nung kumalma na ako ay saka ko ikinuwento ang mga nangyari. Ang sabi ni Paul ay madami pa daw namang ibang babae pero sinabi din niya na kung talagang mahal ko si Dang ay huwag kong sukuan. Sobrang apektado si Paul sa mga nangyari sa akin, Papa Dudut. Kaya yon, mas madami pa ang nainom niya kesa sa akin na nagdadalamhati. Pag-uwi namin imbes na ako ang buhatin ni Paul ay siya ang binuhat ko. Natatawa nga ako, Papa Dudut. Consistent talaga si Paul na pasayahin ako. Kaya mahal na mahal ko yung utol ko na yon. Kinabukasan ay okay na ako. Nailabas ko na ang lahat noong gabing kasama ko si Paul kaya nakarecover na ako sa sakit noong mga nangyari. Ang sabi ko sa sarili ko ay laban lang at walang susuko. Bago magtanghali pumunta kaagad si Paul sa shop. Alalang-alala pa rin. Ang sabi ko ay mas nagwo-worry ako sa kanya noong gabi. Ayon, nagkatawanan na lamang kami, Papa Dudut. Sa kapanatag ang loob ni Paul kasi tumatawa na ako. Sabi ko ay hindi ako susuko, susubok muli ako. Natuwa siya sa mga sinabi ko. Tapos sabi niya ay sayang daw, akala niya ay malungkot ako. Nagdala pa naman daw siya ng lunch. Sabi ko ay kaya ko uling maging malungkot para lamang makakain ng libre niya. Ayun, tawanan na naman kami. Salamat talaga sa utol ko at madali akong nakaka-recover ng dahil sa kanya. Habang kumakain kami, ang sabi niya ay samahan ko daw siya sa isang bar. Akala ko ay may problema siya, yun pala ay puntahan daw namin si Nova. May tugtog daw doon sa sinasabi niyang bar. Nakausap daw ni Paul si Nova sa labas at inimbitahan daw kaming dalawa. Ang sabi ko ay sige, sasama ako pero dapat maaga kaming umuwi kasi may delivery ako ng 7 a.m. Pumayag naman si Paul na umuwi ako ng maaga basta samahan ko lamang siya papunta. Pagkausap na raw niya si Nova ay pwede na raw akong umalis anytime kaya pumayag ako, Papa Dudut. Okay ba ang suot ko? Oo nga. Pangatlong tanong mo na yan ah. Hindi ba ako mukhang tanga? Tol, sa ating dalawa ikaw ang magaling magdamit. Una, bakit ka nagdududa sa taste mo? Pangalawa, sa akin ka talaga nagtanong? Bakit? Magaling ka din naman magdamit ah. Magkaiba nga lang tayo. Ikaw mas formal, ako mas rock. Formal mo mukha mo. Bakit? Mukha ba akong atid ng debu?
Kaya nga ako na-insecure eh. Parang ikaw ang manliligaw. Pinaghandaan ko talaga to. Kasi alam ko dadaan tayo kanina sa tapat ng dorm ni Dang. Malay mo bigla siyang lumabas. Tapos nakita niya ako. Eh di nagbago isip niya. Sayang at di siya lumabas. Kasi kung nakita niya ang utol ko, ewan na lang, baka biglang humiyaw yun dun sa kalye ng, Ariel, wag mo akong iwan! Mahal na mahal kita! Uy, huwag ka nga maingay. Ang dami nakakadinig sa'yo. Ariel, mahal na mahal kita! Ayaw mong tumigil ha. Sandali, tol! Okay na, suko na ako. Di na kita aasarin. Please, wag na tayo mag-abulan. Papawisan tayo eh. Ayoko mag-amoy kulob na kulambo tayo pagdating dun. Kulob na kulambo? Anong amoy nun? Takbo ka, malalaman mo mamaya. Ayoko nga. Bro, yan na yung bar nila Nova. Sure ka? Oo, nakapunta na ako dyan dati nung paparty nung sinewan namin. O ano, okay na ba itsura ko? Kulit mo. Sagutin mo kasi, gusto ko ng confirmation. Oo nga tol. Sobrang gwapo mo. Hindi ka amoy kulob na kulambo. Lika na nga, pasok na tayo. Aga ata natin. Di ba usually mga 10 PM pang set ng banda? Mabuti na yung mauna tayo para gentleman ang dating. Tol, kahit naman mauna sila. Natural lang yon kasi magpa-perform sila. Basta, maganda pa din yung nauna tayo. Saka para mas makapagkwentuhan tayo kasi alis ka ng maaga. Oo nga, tara na. Dito tayo, harap mismo ng stage. May bala ka bang mag-perform? Sana doon na tayo sa stage pumuesto. Ito naman eh, huwag ka nang kumontra. Maganda dito para kitang-kita ko si Nova habang kumakanta. Sa palagay ko hindi lang natin siya kitang-kita, kundi dinig na dinig pa. Dito talaga tayo sa tapat ng speaker. Kainis ka naman. Sige na nga, dun tayo sa kabila, walang speaker. O ayan, wala nang speaker. Huwag ka nang umangal ha. Oo na, mas okay na dito. Bakit parang walang waiter? Maaga pa kasi. So tayong nagbukas ng bar? Ibig kong sabihin, baka akala nila wala pang tao kaya nasa loob pa sila. O siya, magsi-CR muna ako. Ako nang o-order dun sa bar. Sige, dito lang ako. Natural, diyan ka lang. Kanina ka pa nga atat na atat pumunta dito eh. Sige na, mag-CR ka na. Paul! Nova, Nasaan si Ariel? nagbanyo lang. Okay. Aga nyo naman? Aalis kasi si Ariel ng maaga kaya napaaga kami. Alam mo na, banding. Bakit aalis siya? May deliver siya bukas ng umaga eh. Busy ba lagi si Ariel? Minsan oo, minsan naman maluwag ang araw niya. Masipag siya, no? Lagi ko siyang nakikita doon sa shop niya. Madalas kasi ako mapadaan doon. Oo, sobrang sipag nung utol ko na yun. Bakit uto lang tawag mo sa kanya? Kapatid mo ba talaga siya o tawagan nyo lang? Mas sigit pa sa tawagan yun. Hindi kami magkapatid na magkadugo pero ganun ang pakiramdam namin sa isa't isa. Magkapatid kami pero magkaiba ang magulang. Okay, gets ko. Buti nakasama siya, no? Oo naman, supportive talaga yung utol ko na yun eh. Supportive? Saan? Sa akin. Bakit? Kasi alam niya naliligawan kita kaya nakasuporta siya sa akin. Seryoso ba yan? Oo naman, seryoso ako sa'yo. Masyado mo naman akong binibigla. Sorry, nabigla ba kita? Oo. Sino ba naman ang hindi mabibigla? Masyado kang diretso magkwento. Sana inuna mo muna akong tanungin. Ay, sorry. Ayun nga, pwede ba kitang ligawan? Hindi. Pero seryosong usapan. Gusto talaga kitang ligawan. Seryoso din ako. Sorry, ayaw kitang paasahin, Paul. Pero may iba akong gusto eh. Uy, magkausap na pala kayo. Nice! Hi, Ariel. Hi Nova, labas lang ako sandali. Mukhang seryoso pinag-uusapan nyo eh. Okay na, tapos na kami mag-usap. Ha? Ganun ba ako katagal na wala? Good luck nga pala mamaya ah. Salamat. May request ka ba? Kakantahin ko mamaya. Talaga? Sige, isip ako. Sige, hintayin ko ah. Pasok lang ako, magre-ready lang kami. Sige, good luck uli. Salamat. Excuse muna ah. Tol, good news! Nagpa-reschedule ng delivery yung client ko. The next day na lang daw.
kaya pwede kitang samahan magpuyat. Kaso hindi ako naka-order. Sabi sa bar may pupunta na lang daw na waiter dito. May pumunta na ba? Lipat tayo. O di natauhan ka. Ha? Ikaw lang kasi ayaw mo maniwala na maingay dito sa harap. San tayo? Ayun, dun sa banda dun. Sigurado naman nakita mo pa din si Nova dun. Hindi dito. Lipat tayo ng ibang bar. Bakit? Basta tol, tara na. Sandali, tol. Dalian na natin. Gusto ko nang umalis dito sa bar na to. Ano ba nangyayari? Ayun, doon na lang tayo sa bar na yun. Ano nga nangyari? Binasted ako ni Nova. Oh, sandali nga. Bakit mo ba ako niyayakap? Hindi ka ba iiyak? Hindi. Bakit ganun? Bakit ako kahapon umiyak? Dapat umiyak ka din. Hindi ako iiyak kasi gaya ng sinabi ko sa'yo, lalaban din ako. Oh, ganun pala eh. Bakit tayo nag-walkout? Mahirap na, baka maiyak ako. Ayoko makita ni Nova. Lalo akong aayawan nun. Aayawan ka talaga nun kung ang kinakanta niya disco tapos umiiyak ka. Ayan ka na naman sa kapilosopuhan mo eh. Ibig kong sabihin, baka maiyak ako pag biglang pumasok sa ulo ko yung sinabi niya. Ang sakit eh. Umiyak ka na kasi. Para mabawasan yung sama ng loob mo. Ayoko. Nagawa mo na kahapon yan. Hindi ako gaya-gaya no. Papa Dudut, nagbalik po ako sa pagkukwento or nagbabalik po ako sa pagkukwento. Si Paul na po ito ulit. Ituloy ko lang po yung iniwan ni Ariel. Sa totoo lang, Papa Dudut, kahit masama ang loob ko na tinabla si Nova or tinabla ni Nova, ang nararamdaman ko para sa kanya ay magaan kong tinanggap ang mga nangyari. Kasi alam kong gaya ko ay nandyan lang din lagi sa tabi ko si Ariel. Magkaiba kami ng paraan ng pagkukwento. Kung si Ariel ay highlight lang nung nangyari sa kanya ang ikinuwento niya, ako naman, Papa Dudut, ay detalyado kong ikukwento. Kasi pakiramdam ko ay mas mabilis mawala yung sakit pag nailabas ko sa utol kong si Ariel ang kwento ng buong buo. Kung ako ay naglasing noong ikinuwento ni Ariel yung nangyari sa kanya, nung ako naman yung nagkwento ng nangyari sa akin ng ibang naging atake ni Ariel, mas siya pa ang naiyak kesa sa akin. Kaya mas gumaan ang loob ko kasi may umiiyak para sa akin. Ganyan kami ng utol kong si Ariel, Papa Dudut. Ganyan namin kamahal ang isa't isa. Talagang kaputol namin ang bawat isa kaya siguro ay pareho kami ng kapalaran. Pero noon lang naman nangyari yon, Papa Dudut. May mga naging girlfriend na din naman kami pero sa mga niligawan namin noon ay walang bumasted sa amin. Linawin ko lang, Papa Dudut, hindi po fling ang mga naging relasyon namin. Puro seryoso po. Kaso nga lang ay ganun talaga minsan ang relasyon. Minsan ay panandalian lamang. Matapos kong ilabas ang lahat ng sama ng loob ko kay Ariel, ng gabing yon, as usual, ako naman ang lango. Kaya kinabukasan ay natuluyan na ang hangover ko kaya nag-cancel ako ng turo at hapon na rin nakapunta sa shop ni Ariel. Pero may mangyayaring hindi ko po inaasahan ng araw na yon. Dang, tuloy. Kukunin ko na sana yung mga pinagawa ko. Tamang-tama ang dating mo. Eto, kakabalot ko lang. Eto yung isa para makita mo itsura. Ay, maganda siya. Magkakahiwalay ba yung mga small, medium at large? Oo, yung hawak mo, yan yung nag-iisang extra large. Ah, okay. Pwede ko ba ma-check isa-isa? Sure. Sige, teka, lalabas ko uli. Ayan, pasensya ka na ha. Saan? Diyan sa mga shirt. Ipinlastik ko kasi para pick up na lang. Baka kasi nagmamadali ka eh. Ah, okay lang. Mamaya pa naman ang pasok ko. Kumusta? Ha? Ibig kong sabihin, kumusta yung mga shirt? Okay ba? Bilangin ko na lang kung tama ang mga sizes. Sige,
Bale sa list mo 10 small, 6 na medium, 3 large at 1 XL. Ayan, tama ang sizes. Pasensya ka na ha. Ano ba? Okay nga lang kung nai-plastic mo, pwede namang ibalik uli. Hindi dyan. Pasensya ka na kasi binigla kita nung isang araw. Binigla saan? Nung tanungin kita kung pwede kang ligawan. Kalimutan mo na yon. Pero ikaw hindi ko kayang kalimutan. Baka naman pwede ako mag-try manligaw. Pagbigyan mo lang ako. Ariel naman. Ang ipinunta ko dito ay itong pinagagawa ko. Pwedeng wag na nating pag-usapan yan. Nasabi ko na yung desisyon ko. Sabi ko maging magkaibigan na lang tayo. Kung hindi ka masaya dun, pasensya na. Hanggang dun lang ang kaya kong ibigay sa'yo eh. Ito ng bayad ko. Pengin na lang ng resibo. Oo. Sandali lang. Paul! Uy, Dang! Nandito ka pala. Oo. Dinalaw mo ba utol ko? O hindi ah. Kinuha ko lang tong pinagawa ko. Ah, okay. Nasaan siya? Gumagawa lang ng resibo sa loob. Sige, puntahan ko. Mamaya mo na siya puntahan. Baka maguluhan yon at kung ano pa ang maisulat. Dito ko na lang muna, kwentuhan tayo. Ah, okay, sige. Kamusta? Eto, okay naman. Masaya. Wow, good! Kilala ko kung sinong nagpapasaya sa'yo. Obvious naman kasi kung sino. Ako din, masaya. Salamat naman Salamat saan? na napapasaya kita. Ha? Palabiro ka pala. Anong biro? Sandali, pupuntahan ko lang si Ariel. Mamaya na. May sasabihin lang ako sa kanya. Lalabas naman yun dito. Samahan mo muna ako, natatakot ako. Wala akong kasama dito. Sige. Punta ka sa school namin ha. Foundation day namin pero ang performance namin sa Friday. Sana makanood ka. Sabihan ko si Ariel. Wag na. Madami ata siyang ginagawa eh. Parang wala naman siyang masyadong ginagawa ngayon. Sasama yun, sigurado ako. Isa lang kasi yung ticket na hawak ko. Kaya ikaw lang ang maiimbita ko. Ay, si Utol na lang ang papuntahin mo. Matutuwa yun. Ikaw na nga lang. Tsaka nasabi ko na ang pangalan mo doon. Hindi na pwedeng baguhin yon. Punta ka ha? Sige. Yay! Thank you! Sandali. Di mo na ako kailangan yakapin. Okay lang yun. Bitahon mo na ako. Basta, salamat. Eto na ang resibo. Uy, Tol. Sige, salamat. Paul, aantayin kita ha? Bye! Tol, kamusta? Paul, pasensya na ha. May delivery kasi ako eh. Maaga ako magsasara. Kung gusto mo, diyan ka na muna. Isara mo na lang pag-aalis ka na. Papa Dudut, hindi ako pinansin ni Ariel hanggang sa makaalis siya. Pero hindi ko muna siya kinulit kasi mukhang stress siya sa trabaho niya. Pero sa likod noon ay alam kong sumama ang loob niya dahil sa nakita niya. Kilala ko ang utol ko, Papa Dudut. Hindi ko naman po ginusto na yakapin ni Dang. Pero dahil kilala ko nga si Utol, kaya alam ko na nagtampo lamang yon. Inisip ko na mga oras na yon, pagbalik niya ay siguradong kakausapin na niya ako. Kaya umalis muna ako sa shop ni Ariel. Sinarado ko na lang muna kasi baka may pumasok. Pero nang bumalik ako matapos ang ilang minuto para makausap na sana siya ay sarado pa rin ang shop niya. Hindi pa bumabalik si Utol. Hindi ko na siya nakausap ng araw na yon at hindi na siya bumalik pa sa shop. Kinagabihan ng araw na yon ay pinuntahan ko naman si Ariel sa bahay nila pero wala rin siya roon. Lumipas ang ilang araw, Papa Dudut, ay hindi ko maabot-abutan si Ariel sa bahay nila. Kahit na magkapit-bahay lamang kami. Pagpupunta ako doon ay palaging nakalis na siya. Pagpupunta naman ako sa shop ay palaging nakasarado. Sabi naman sa bahay nila ay pumasok daw sa shop si Ariel. Pero bakit palagi siyang wala kapag nagpupunta ako sa shop? Pakiramdam ko tuloy noon ay iniiwasan ako ng utol ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinasabi nila na maliit lang daw ang mundo pero mas maliit naman po ang lugar namin. Kaya bakit hindi ko mahagilap si Ariel?
Dumating ang araw ng Biyernes, hindi ko sinipot ang imbitasyon ni Dang sa foundation day nila. Kung hindi ko mahagilap si Ariel kahit saan ay kaya ko ring mawala para hindi ako mahagilap ni Dang. Palagi akong pumupunta sa shop ni Ariel pero lagi itong sarado. Ang mahirap pa ay para kung puganting umiiwas sa buong lugar kasi baka ako naman ang makita ni Dang. Sa ilang araw ay laging sarado ang shop ni Utol. Pero isang beses may napagtanungan ako at ang sabi ay nasa loob daw ng shop si Ariel at madalang lumabas. Pag sinusubukan kong buksan ang doorknob ay nakalak naman ang pinto. Pag kinakatok ko ay walang sumasagot tapos lagi kong natsitsyempohan na nakalagay sa nakasabit na signage sa pinto ay close po ito. Papadudot napaisip ako ng malalim kung sinasakripisyo kaya ni Ariel ang pagdating ng mga customers para namang maiwasan ako. Gusto ko siyang makausap para magpaliwanag, para wag madamay ang trabaho niya. Naisip ko rin na hayaan na lamang muna siya para hindi siya ma-pressure. Binigyan ko siya ng oras para makapag-isip. Sabi ko sa sarili ko ay magpapalipas ako ng 1 o 2 araw, saka ko na lang uli siya kakausapin pag klaro na ang isip niya. At handa na siyang makipag-usap sa akin, Papa Dudut. Ariel! Oh, Nova, ikaw pala. Wala kang tugtog? Maaga pa, mamaya pa kami. Pasensya ka na pala last time ha. Saan? Nung bigla kaming nawala ni Paul. Ah, naiintindihan ko. Di bale, bawi ako minsan. Pag walang masyadong gawa, punta ako. Punta kayo ang ibig mong sabihin. Parang di kayo mapaghiwalay ni Paul eh. Hindi naman. Basta, punta ako. Ako lang mag-isa. Totoo yan ah. Cross my heart. Yay! Thank you! Sorry, nayakap kita. Natuwa lang ako. Okay lang. May naisip ka na bang kanta? Isip ka ngayon kahit 3. Isasama ko sa lineup namin. Talaga? Oo, basta ikaw. Teka, isip ako. Bakit ganun no? Pag nasa kantahan ka na, biglang ang hirap isipin ang mga kantang gusto mo. Kumakanta ka rin ba? Kantang-kanto lang. At least, kumakanta pa din. O ganito, bukod sa request mo na kakantahin ko, isip ka din ng kanta na kakantahin mo. Sa stage? Oo, Ayoko, nahihiya ako. nandun naman ako, wag kang mahiya. Gusto mo, hawakan ko pang kamay mo para wag kang kabahan eh. Di ko alam. May stage fright kasi ako. Subukan mo lang, promise. Baka pag na-try mo, magustuhan mo at baka hindi mo natigilan. Baka bukas makalawa, bukalista ka na rin ng banda. Grabe naman yung imagination mo. Dapat ganun, pataas agad. Pag may gusto ka, gawan mo ng paraan. Tama ka. Bakit ba parang ang lungkot-lungkot mo? May iniisip lang ako. Ano yun? Pasensya na pero ayoko muna sana pag-usapan. Sige, nire-respeto ko yan. Pero okay lang bang samahan kita? Okay lang naman. Umiiyak ka ba? Sorry. Sige, iiyak mo lang yan. Tol, bakit naman ganyan? Bakit ka nandito? Pupuntahan kita sa shop mo. Akala ko okay ka na. Akala ko pwede ka nang makausap. Yun pala may ginagawa kang kabulastugan. Ano bang sinasabi mo? Sandali, Paul. Huwag ka naman magtaas ng boses. Sige, pagtanggol mo siya. Kaya pala. Anong kaya pala? Magagalit ka sa akin. Tapos yun pala ikaw ang may ginagawa. Wala akong ginagawa. Huwag mo ipasa sa akin. Ano bang gusto mo? Papa Dudut, ako po ulit ito si Ariel. Nakakalungkot kasi dahil sa nakita ni Paul na pagdantay ng ulo ko sa balikat ni Nova ay nagalit siya. Nung una ay nabigla pa ako kasi bigla siyang sumulpot kung nasaan kami ni Nova. Inisip ko na ang pinagmulan ng galit niya ay dahil hindi ako nagpapakita sa kanya ng ilang araw at hindi ko siya kinausap. Saka ko naisip na yung pagsandal ko pala kay Nova ang totoong dahilan ng galit ni Paul. Kaya bigla ko ding naalala ang nakita kong ginagawa nilang pagyayakapan ni Dang sa shop ko pa mismo.
Sumabog na rin ako, Papa Dudut, kasi kung meron man sa amin na may karapatang magalit ay ako yon. Dahil ako ang unang pinagmukhang tanga ni Paul. Nagkataasan na kami ng boses ni Paul noong oras na yon, Papa Dudut. Mainit na ang mga tagpo. Mabuti walang masyadong tao kasi skandalo ang mga nangyari. Halos magpang-abot na kami pero dahil pumagitna si Nova ay hindi kami nagkakalapit ni Paul. Pero isa lang si Nova, dalawa kami ni Paul kaya nahirapan siyang umawat. Ilang sandali pa ay may tricycle na tumigil malapit sa amin at bumaba si Dang. Nagmamadali. Dahil malayo pa lang pala ay kita na ang komosyon namin. Umawat na rin siya. Pero imbis na ako ang lapitan niya ay at inawat niya, Papa Dudut. Ikaw ba talaga may karapatan magalit? Di ba ikaw na una? Wala akong ginagawa. Dahil sa dumi ng isip mo at pinag-isipan na may ginawa ako, kaya yan ngayon, gumaganti ka. Huwag mo ako igaya sa'yo. Hindi ako gumaganti. Sinungaling ka. Mabuti na yung sinungaling kaysa naman traitor. Ano ba, Paul? Ang kitid naman ng utak mo. Hoy! Baka ikaw ang nakikialam o ikaw ang may gawa ng gulo. Bakit ka naninisi? Bakit hindi niyo tanungin ang sarili niyo? Harap-harapan na, nagde-deny ka pa. Ikaw babae ka? Ano bang ginawa niyo kay Paul? Ikaw babae ka. Bakit di mo tanungin ang sarili mo? Ano? Wala nga amin sa inyo? Tol, ano Respetuhin, huwag mo akong tawaging tol, please lang. kinakaing selos mo kaya gusto mo agawin si Nova sa akin? Teka, paano nga agawin? Hindi naman tayo. Hindi naman pala kayo eh. Nag-iilusyon ka lang pala eh. Ano, pagtutulungan niyo si Paul? Ako harapin niyo! Sino ba yung babaeng yan? Bagong salta lang naman yan dito ah. Siya yung inagaw sa akin ng mabait kong kaibigan. Teka, anong inagaw? Hindi ba sabi ko magkaibigan lang tayo? O yan! Sino ngayon ang ilusyonado sa atin? Paul, di ba sinabi ko naman sa'yo, may iba na akong gusto. Hindi na kita pinaikot at hindi kita niloko. Diretso kong sinabi sa'yong nararamdaman ko. Ako din, Ariel, di ba? Ano bang hindi mo maintindihan sa salitang kaibigan lang ang pwede ko maibigay sa'yo? Kasalanan mo yan! Bakit ba ako ang sinisisi mo? Paul, tama na. Mahal ko si Ariel. Ha? Sandali, wala tayong relasyon. Tol, hindi ko alam yan. Akala ko magkaibigan lang kami. Siya ba yung sinasabi mong mas gusto mo kaysa sa akin? Oo. Nova, iba din ang mahal ko. Si Dang ang gusto ko. Ayoko nga sa'yo, kasi si Paul ang gusto ko. Dang, wala din akong nararamdaman sa'yo. Tol, totoo ang sinasabi ko. Sana maayos ng gulong ito. Ngayong alam na natin kung sino ang gusto at di natin gusto. Sa palagay ko, tama siya. Sana maliwanagan na kayo na may ibang nagmamahal sa inyo. Tol, sorry ah. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin at nagselos ako ng ganon. Ako din, Tol. Siguro sumama lang ang loob ko sa'yo kasi di mo ako kinakausap kaya nagselos din ako. Ayan, mas maganda yan. Oo nga. Sorry, Tol. Mahal kita, Tol. Hindi na mangyayari uli ito. Mahal din kita, utol ko. Sa loob ng isang gabi, Papa Dudut, ay nangyari ang lahat. Mula sa pag-aaway hanggang sa magkainitan, magkasagutan, magkaaminan at nagkabate. May realization din sa amin ni Paul na dahil sa pagkabulag namin sa mga gusto namin ay natabunan kami ng maling pag-iisip. Pinag-aawayan namin ang dalawang tao na hindi naman pala para sa amin. Matapos ang gabing yon ay sobrang hiyang-hiya kami sa isa't isa ni Paul. Sa ngayon ay natatawa kami kapag naaalala namin ang pangyayaring yon. Masaya na kaming apat, Papa Dudut, pero masaya kaming apat sa piling ng ibang mga tao. May mga kanya-kanya ng boyfriend sina Nova at Dang at kami naman ni Ariel ay may mga sariling girlfriends na rin. Hindi man namin naging karelasyon ang mga babaeng naging dahilan ng away namin ay napagtibay naman nila lalo ang aming samahan bilang magkaibigan, bilang mag-utol. Ang maganda pa, Papa Dudut, ay magkakaibigan kaming apat at kilala namin ang mga kasintahan ng bawat isa. Salamat po sa pagbibigay daan sa aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay,
Paul at Ariel. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag paulit-ulit na lamang ang ating kinakain, mauumay tayo kaya naman naghahanap tayo ng ibang putahe. Pero hindi ito maaaring gawin sa totoong buhay lalo na kung may karelasyon tayo dahil malaking kasalanan ito. Ikaw kabarangay, anong gagawin mo sakaling tumikim ng iba ang asawa mo? Dear Papa Dudut, lahat ng tao ay may tinatagong sekreto. At kung para naman sa ikakatahimik ng lahat, mangyaring hindi na muling ungkatin ng mga sekretong yon at ibaon na lamang hanggang hukay. Pero bago tayo dumako sa parting yon ng buhay ko ay magpapakilala muna ako. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ali Rose. Taga Maynila, 35 years old at simpleng may bahay na may 2 anak. Ang mister kong si Byron ay dating seaman at isang OFW. Pero sa ngayon ay meron na kaming negosyo na auto supply and car parts. Nagkakilala kami ni Byron noong nagtitraining pa lamang siya para sumampa sa barko. Mabilis lang din kami nagka-developan at nagpakasal bago siya tuluyang umalis. Tapos nabuntis na niya ako kaya naman masayang masaya kami, Papa Dudut. Kaya lang, hindi pa rin ako gaanong kakampante na iiwan niya ako habang nagtatrabaho siya dahil nga first baby namin yung dinadala ko. Praning ako, paano na lamang kung may mangyari sa akin tapos ay nasa malayo siya. Nang mga panahong yon ay nagrenta kami ng apartment sa Pasig at wala akong malapit na kamag-anak dahil lahat ay nasa probinsya namin sa Romblon. Kanino ko pa napapansin na tahimik ka, sweetheart? Pagod ka ba? Hindi naman. Ikaw nga halos naglaba tsaka naglinis ng bahay. Paano ako mapapagod? Siyempre, gusto kong pagsilbihan ng asawa ko eh. Naku, ikaw talaga? Totoo kaya yun? Hindi naman porke lalaki ako, hindi na ako marunong sa mga gawaing bahay. Turo sa amin ng nanay namin, tulungan daw namin na magiging asawa namin sa paglalaba, pagluluto at paghuhugas ng pinggan para hindi raw kami iwanan. Hindi naman kita iiwan dahil lang doon. Pero thank you sa mga tulong mo. Lalo na ngayon na buntis ako. Madali akong makaramdam ng kung ano-ano sa katawan. Kaya nga eh, pero excited na talaga ako maging tatay. Excited na rin ako sa pagdating ng baby natin. Pero hindi ko pa rin maiwasang matakot. Matakot saan? Kasi kailangan mong umalis. Iiwan mo ko mag-isa dito sa apartment natin. Kahit na kaya ko naman, natatakot pa rin ako. Sweetheart. Hindi ba talaga pwede na dito ka na lang sa malapit magtrabaho? Huwag ka nang sumampa ng barko. Hindi pwede. Kasi nakapirma na ako ng kontrata. Tsaka sayang naman yung oportunidad. Ang tagal ko rin hinintay yun eh. Pero paano kami ng anak mo? Paano ako? Lagi naman kitang tatawagan para kumustahin. Mabilis nang nalilipas yung mga araw. Hindi mo na lang mamamalayan na nakababa na pala ako. Iba pa rin yung nandito ka lang at kasama ko tuwing gabi. Nalulungkot din naman ako. Ayoko rin kayang malayo sa'yo lalo na kakakasal lang natin at magkakaanak pa. Pero kung dito lang ako magtatrabaho, hindi tayo makakaipon agad ng pera para sa panganganak mo. Di ba marami pa tayong pangarap sa buhay? Oo. Gusto natin makaipon para makabili ng sariling bahay. Gusto rin natin maibigay sa anak natin yung mga pangangailangan niya. Lahat ng yun ay mangyayari lang kapag malaki-laki ang sweldo ko. Aminin na natin na napapagaan ng pera ang buhay ng mga tao. Alam ko naman yun. Pasensya ka na kung masyado lang akong emosyonal. Alam ko na lahat ng mga ginagawa mo ay para sa pamilya natin. Tama.
Lahat yon para sa pamilya natin. Kaya nga aalis muna ako. Magtatrabaho kahit malayo sa inyo para sa pagbabalik ko kahit paano meron na tayong matupad sa mga pangarap natin. Kahit paunti-unti basta mahalaga umuusad. Salamat sa pagiging responsableng padre de pamilya. Napakaswerte namin dahil sa'yo. Ako ang swerte sa inyo. Basta, kung hindi mo na kayang mag-isa rito sa apartment, welcome ka dun sa bahay namin sa Binangonan. Kinausap ko na si Mama. Gustong-gusto ka nga niya umuwi ron para maalagaan ka niya habang nagbubuntis ka eh. Talaga? Hindi ba nakakahiya sa kanya? Hindi yun. Bakit ka naman mahihiya? Nanay ko yun. Siyempre, hindi naman mawawala yun eh. Sabi ko nga, gustong-gusto ni Mama na umuwi ka doon. Kaya sabihan mo lang ako kapag mahirapan ka rito ha. Alam mo namang importante sa akin ang kapakanan mo at ang magiging anak natin. Basta pangako mo, mag-iingat ka dun sa barko, okay? Oo, pangako yan. At huwag kang mambababae. Sweetheart naman, gwapings lang tong asawa mo pero hindi ako babaero. Papadudot, naiintindihan ko naman na gustong umalis ni Byron para mabigyan niya kami ng maayos na buhay ng anak niya. Ramdam ko sa mga salita niya na desidido siya at nakikita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Ako rin naman, papadudot, gusto kong makapag-ipon kami ng pera para sa kinabukasan ng aming anak. Kaya kahit takot ako mag-isa, nilakasan ko ang loob ko. Pumayag na rin akong tumira muna kasama ang mama niya na nasa Binangonan, Rizal ng mga panahong yon. Lalo na noong nag 6 months na ang tiyan ko. Mabait naman ang nanay ng mister ko. In fact ay todo asikaso siya sa akin noong nandun ako sa bahay nila. At hanggang sa mga anak ko ay hindi ako pinabayaan ng mother-in-law ko. Naisip ko nga kung nasa malapit lang sana ang mama ko. Pero kahit na nasa malapit lang siya, hindi kami in good terms, lalo na noong nagdesisyon akong umalis sa probinsya namin sa Romblon para magtrabaho sa Maynila. Mahabang kwento pero galit siya sa akin kasi hindi ko sinunod yung gusto nilang mangyari ng tatay ko na ipakasal ako sa mayamang taga doon lang din sa amin. Ang bata-bata ko pa noon at nangarap akong makapagtapos ng pag-aaral. Pero hindi na noon natupad dahil mas ginusto ko na lamang na magtrabaho. Naging waitress ako sa isang resto bar at doon kami nagkakilala ni Byron. 2 buwan matapos kong mga anak ay nagsabi ako sa mister ko na gusto ko na ulit bumalik sa nirerentahan namin. Nang time na yon kasi, papadudot, ay umuwi sa bahay ng mother-in-law ko ang panganay niyang anak na lalaki na may pagkabatugan at bossy kong umasta. Kaya na ako hindi na sinasanto. Kaya bago ko pa siya mapatulan ay nag-decide na akong umalis na lamang sa kanila. Kahit mahirap ay nag-adjust rin ako ng mga panahong yon. Kinaya ko alang-alang sa peace of mind ko, papadudot. Kumusta naman kayo ng anak natin, sweetheart? Okay naman kami. Tulog na ang baby natin. Hindi ka ba nahihirapan sa pag-aasikaso sa kanya? Hindi naman. Parang nasasanay na nga ako kaya gamay ko na. Tinatandaan ko na lang yung mga turo sa akin ng mama mo. Pero hindi ko pa rin mapigilang mag-alala kasi wala kayong kasama dyan ng anak natin. Paano na lang kung may mangyari tapos nasa malayo si na mama? Kumalma ka lang, sweetheart. Walang mangyayari sa amin. Safe na safe kami dito. Gated yung village natin. Tsaka may rumorondang security guard dito. Ang taas din ang bakod. May barbed wires pa, kaya imposible makapasok dito ang masasamang loob. Ay, mabuti naman. Pasensya ka na. Siyempre, malayo ako sa inyo kaya hindi ko mapigilang mag-alala. Mas mag-alala ka kung nandun pa ako sa inyo. Bakit naman? Ay, ayoko namang lumabas na sumbongera o sirain yung pamilya nyo pero yung kuya mo kasi, simula nang mawalan siya ng trabaho at tumira dun sa bahay nyo, gabi-gabi na lang naglalasing. Tapos kung sino-sino pang lalaki yung pinapapasok niya sa bahay, mga kainuman niya na karamihan, kakakilala pa lang niya. Talaga? Nakakainis naman si kuya. Oo, ayoko lang din sa kanila ginagawang yosehan yung bahay. May hika si mama tapos may baby rin.
Hindi mapakiusapan ng kuya mo, madalas pang galit lalo paglasing. Kaya hindi ko na natagalan yung ugali. Kilala mo ko, baka mapatulan ko pa yon, pero tinikom ko na lang yung bibig ko kasi nga, kapatid mo pa rin naman siya. Sana sinabi niyo sa akin para ako na yung kumausap kay kuya. Hindi naman siya makikinig sa'yo eh. Di ba sabi mo, sarili lang niya ang pinapakinggan niya? Ay, oo. Ganun yung ugali nun. Ultimo si mama, hindi niya pinakikinggan. Lagi rin niyang sinasagot. Lakas makabastos. Kaya nga laking luwag namin nung umalis yun sa bahay eh. Tapos umuwi na naman pala. Ganun siguro talaga. Hindi mawawala sa isang pamilya yung magkaroon ng kapatid na sakit sa ulo. Sa inyo bang magkakapatid? Sino yung sakit ng ulo? Ako yata. Paano mo naman nasabi? Siyempre, hindi ko sinunod yung gusto ni nanay at tatay. Napakasalan yung kakilala nilang mayaman. Hello, 18 anyos pa lang ako noon. Ang bata-bata ako pa tapos gusto nila agad ako mag-asawa. Sobra naman sila. Sinabi mo pa? Tsaka ayokong tumira at tumanda doon sa amin. Bakit? Kasi pangarap kong makita at marating ang Maynila. Kaya nga buti na lang talaga, nangailangan ng trabahador sa resto bar niya yung kaibigan ng tiyahin kong taga rito sa Pasig. Kaya ka sumama papunta riyan? Oo. At kaya rin nagalit sa akin yung mga magulang ko. Pero matagal na yon. Ilang taon na rin yung nakakalipas. Hindi pa rin ba kayo nagkakabate? Mahirap na kasi talagang ibalik yung dati naming samahan kahit na sabihin mo mga magulang ko sila. Para sa kanila, suwail akong anak. Feeling ko nga, tinakwil na nila ako nung araw na umalis ako sa probinsya namin sa Romblon at tumapak dito sa Maynila. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Oo, pero hindi ko na yung masyadong iniisip. Nakaraan na yon. Ang mahalaga sa akin yung pamilyang binubuo natin sa ngayon. Mahalaga rin kayo sa akin, sweetheart. Kaya nga nangangako ako na iingatan at aalagaan ko kayo ng anak natin. Ako rin, iingatan at aalagaan ko ang sarili ko at ang anak natin hanggang sa pagbabalik mo. Papa Dudut, thankful ako kasi palaging tumatawag sa akin si Byron ng mga panahong yon para kumustahin kaming mag-ina. Malaking bagay yon sa akin dahil dumaan ako sa postpartum at nakababaliw yon lalo na kung wala kang makausap. Pumupunta naman sa nirerentahan namin ng mother-in-law ko para sikasuhin ako at ang aking anak. Kaya nga nagpapasalamat din ako sa kanya ng husto dahil kahit matapos kong umalis sa kanila ay hindi niya pa rin ako pinabayaan. Kinaya ko pa rin naman kahit na madalas ay may mga gabi na umiiyak ako dahil nami-miss ko na ang mister ko. At nadadagdagan lang ang tampo ko sa kanya kapag walang signal sa barko. Dahilan para hindi ko siya makausap sa cellphone. Ewan, naging sobrang clingy ako sa kanya noong nakapanganak na ako. At sobrang hirap talaga ng sitwasyon namin na malayo siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, 3 months na noon ang anak namin nang makapagbakasyon si Byron. Sobrang saya ko kasi makakasama namin siya ng halos 3 buwan bago ulit siya sumampa sa barko. Kaya nga sinamantala talaga namin ang pagkakataon na sulitin ang bawat sandali na magkasama kami para mag-bonding dahil alam ko na kapag umalis ang asawa ko ay mami-miss ko na naman siya. At hindi nga ako nagkamali dahil grabe yung iyak. Iyak na naramdaman ko at lungkot matapos ang bakasyon niya. Ayoko na talaga siyang paalisin noon pero hindi po pwede. Sa aming dalawa ay siya lang ang may stable na income at marami pa kaming pangarap para sa pamilya namin. Kasama na nga doon ang makapagpatayo ng sarili naming bahay. Nang nakapagbakasyon ulit si Byron pagkalipas ng 9 na buwan ay nag-decide siya na tumigil na sa pagbabarko. Sa halip ay gusto naman daw niyang subukang mag-OFW. Siyempre mas lalong ayaw ko kasi mas matagal ang kontrata na mga ganon. Pero desidido ang asawa ko lalo pat maganda raw ang offer sa kanya. Sa ganoon ay mas makakapag-ipon kami ng pera. Kaya sa huli ay pumayag na lang din ako, Papa Dudut. Nagmekaniko sa Japan ang asawa ko at tumagal din siya ng 3 taon bago muling nakauwi sa Pilipinas.
Grabe, ang sarap talaga ng steamed pompano mo. Hanggang ngayon nasa dila ko pa rin yung lasa. Naku, baka naman kailangan mo lang mag-toothbrush para mawala yung lasa sa dila mo. Nakapag-toothbrush na ako, no? Siyempre, biro lang. Alam ko miss na miss mo ang mga luto ko. Lalo na yung pompano. Kaya nga sinarapan ko talaga ng gusto eh. Oo, miss na miss ko nga. Masasarap naman pagkain dun sa Japan, pero iba pa rin dito sa atin. Lalo na kapag luto ng misis ko. Nambola ka pa? Hindi kaya yun pambobola. Pagsasabi lang yun ng totoo. May iba tayo. 3 taon ka rin sa Japan. Babalik ka pa ba uli doon? Tungkol sa bagay na yan, oo, babalik pa ako. Akala ko ba ayaw mo na? Kasi namimiss mo na kami ng anak mo. Oo nga. Pero kulang pa kasi ipon nating pera, sweetheart. Habang tumatagal, mas nagmamahal yung presyo ng pangarap nating lupa't bahay. Pwede naman kasi nating hulug-hulugan. Hindi natin kailangan bilhin ng isang bagsakan. Hindi ko kasi alam yung kalakaran sa ganyan. Paano kung mawalan ako ng trabaho habang hindi pa tapos yung paghuhulog natin? Pwede naman tayong kumonsulta sa mga ahente tungkol sa bagay na yan. Para mas alam natin yung gagawin. Ewan ko. Wala akong tiwala sa mga ahenteng yan. Yung iba kasi sa kanila, in-scam ako. Ha? Paano? Basta, ayoko na lang ikwento kasi kinalimutan ko na nga yun. Hindi naman lahat ng ahente, ganun. Baka nakatsyempo ka lang nang wala sa puso yung ginagawang trabaho. Kumbaga, pera lang ang habol tapos pinababayaan na yung mga kliyente pagkakuha ng komisyon. Kaya nga yun ang dahilan kung bakit gusto ko pang bumalik sa ibang bansa. Tsaka mag-aaral pa yung anak natin. Mas lalaki lalo yung mga gastusin natin. Ang akin lang naman, lumalaki na yung anak natin. At kahit na-explain ko naman sa kanya na ikaw ang tatay niya, na kailangan mong umalis para magtrabaho sa malayo, ilang pa rin sa'yo yung bata? Sa umpisa lang naman yun kasi nga ngayon lang niya ako nakita. Matagal din ako sa Japan bago nakapagbakasyon kasi nag-pandemic pa. Yun nga. Sana nga kasi ayoko namang lumaki siya na malayo ang loob sa'yo. Hindi mangyayari yon kasi sabi mo alam naman niya na ako yung tatay niya. At pinaliwanag mo sa kanya yung dahilan kung bakit kailangan kong umalis at magtrabaho sa malayo, di ba? Oo, sabi ko, para rin naman sa kinabukasan niya. Tama. Pero naisip ko rin na masyado pa siyang bata para maintindihan yon. Kaya nga gusto ko sana na dito ka na lang sa atin magtrabaho. Sweetheart, alam mo namang maliit ang sweldo rito sa atin. Pwede naman tayo magbawas ng pinagkakagastusan natin para mapagkasya yung kikitain mo sakaling dito ka na nga magtrabaho. Ayoko pa rin. Kasi kaya nga ako nag-abroad para mabigyan kayo ng maalwang pamumuhay. Tapos gusto mo magtipid tayo para lang mapagkasya yung sasahurin ko? Pamilya lang naman natin yung iniisip ko. Pangarap mo ba na habang buhay nasa ibang bansa? Yung malayo sa amin ng anak mo? Hindi. Pero habang kaya ko pa, habang may lakas pa ako para makapag-ibang bansa, at habang may pagkakataon pa, susunggaban ko. Bahala ka na nga. Tiis lang muna, sweetheart. Papasaan din ba na magkakasama rin tayo pagdating ng araw? Sige, pero sana dumating yung araw na yun. Pero habang hindi pa dumarating yung araw na yon, wag na natin aksayahin yung pagkakataon na pwede tayong mag-bonding. Ha? Anong banding ka dyan? Gabi na kaya? May balak ka pa bang puntahan? Wala. Pero sa'yo may balak ako. Masahihin mo ako, tapos mamaya, ikaw naman yung mamasahihin ko. Papadudod, sobrang sabik na sabik kami sa isa't isa ni Byron kaya sinulit namin ang mga bawat sandali na masosolo namin ang bawat isa. Ang saya-saya ko talaga kapag kasama ko ang asawa ko at aminado akong ayoko na ulit siyang umalis para magtrabaho abroad. Pero kaunti pa lang ang ipon namin. Hindi pa nga yun sapat para makabili ng bahay ng isang bagsakan. Bukod doon ay siya rin kasi ang sumusuporta sa pamilya niya at nagpapaaral sa iba niyang pamangkin. Kaya hindi buong napupunta sa amin ang lahat ng sweldo niya. Ang totoo, Papadudot, ay minsan na naming pinagtalunan yon. Pero sinabi lang ni Byron na hindi naman niya pwedeng basta putulin ang sustento niya sa kanyang pamilya. May sakit din ang nanay niya at siya lang ang sumusuporta sa maintenance medicine nito. Hindi ko naman inalis ang karapatan niya na tumulong pero may iba pa naman siyang kapatid na nagtatrabaho din sa abroad. Kaya lang ang mister ko lang talaga yung dedikado.
Masyado rin siyang mapagbigay at hindi marunong tumanggi lalo pa sa mga pamangkin niya at pinsan. Kaya tuloy ay may mga pagkakataon na kami naman ang nasa short at kailangan mag-adjust sa kung ano lang ang ibigay niya. Hindi rin nakatulong yon yung paraan ko ng pag-alis ng stress sa asawa ko nang umalis na siya pabalik ng Japan. Kasi napagastos din ako sa pag-order ng pagkain online. Tao po! Tao po! Delivery po! Ma'am, kanina pa ho ako rito. Ay naku kuya, sorry. Pwede po bang pumasok sa loob? Kahit dyan lang sa may garahe. Ang init kasi rito. Ay, oo naman, pwede. Sige, pasok kayo. Sige, wala ho ba kayong aso? Ah, wala naman po. Grabe naman, ma'am. Halos 20 minutes na ako nakatayo dyan sa labas. Mapapanis na rin yung order nyo eh. Pasensya na talaga. Nagpaligo kasi ako ng anak ko eh. Kaya hindi ko kayo agad narinig at naharap. Hindi ko rin hawak yung cellphone ko. Nako naman. Pasensya ka na talaga ha. Ah, ito na rin yung bayad. May tip na rin yan para naman sa paghihintay mo. Uy, salamat ho, ma'am. Buti naman nagpatip kayo. Mag-isa lang ho ba kayo rito? Ha? Bakit mo tinatanong? Wala naman. Oh, teka. Baka isipin nyo masamang tao ako ha. Hindi ako ganun, ma'am. Tinanong ko lang kasi nakapag-deliver na rin ako rito last time. At pinaghintay nyo rin ako. Pero mga 10 minutes lang naman. Kaya napaisip ako kung kayo lang ba yung matanda sa bahay kasi parang ang dami-dami nyong ginagawa. Oo, ako nga lang mag-isa kasama anak namin. Nasaan ho yung mister nyo? Nasa ibang bansa eh. Kakaalis nga lang niya nung 1 buwan. Ganun ba? Alam nyo, pangarap ko rin makapag-ibang bansa. Kaso, mahal mag-asikaso ng mga papeles. Sinubukan ko namang pag-ipunan kaso, di talaga kaya. Marangal naman yung trabaho mo eh. Marangal nga, mababa naman ang sweldo. Pero ayos na rin, kesa walang trabaho. Ayoko namang maging kargo ng pamilya ko. Saka parang di ko rin kakayanin mga ibang bansa kasi madali akong ma-homesick. Gusto ko na lang pala mag-business. Sana katulad mo na lang din mag-isip yung mister ko. Ha? Paano nyo nasabi? Yun bang dito na lang siya sa amin ng anak niya at hindi na niya kailangang umalis pa? Sa tono ng pananalita nyo, parang ayaw nyo ng mga ibang bansa mister nyo ah. Ayoko na talaga siyang pabalikin. Pero gusto niya kasing umalis para raw makaipon kami ng pera. Basta ang akin lang naman, pwede naman siya rito magtrabaho o mag-business. Kahit naman paano, may naitabay kaming pera mula sa dati niyang trabaho sa barko. Ganun ba? Baka naman may binabalikan siya sa ibang bansa, di kaya? Ano bang sinasabi mo dyan? Mahal kami ng mister ko. Joke lang naman, huwag na kayong magalit. Hindi ako galit. Ayoko lang bigyan puwang sa isip ko yung sinabi mo. Kalimutan nyo na yun, kasi feeling ko loyal naman sa inyo yung mister nyo. Baka gusto niya lang talaga kayong bigyan ng maganda at maayos na buhay ng anak nyo, kaya siya nangingibang bansa. Baka nga. Sige na ho, mauna na ako. Baka magtaka na amo ko kasi wala pa ako sa tindahan namin. Ah sige, salamat ulit. Tsaka pasensya ka na kasi pinaghintay kita. Ayos na ho yun. Salamat din sa tip. Enjoy your meal, Ma'am Ali Rose. Thank you. Pwede ko bang malaman yung pangalan mo? Monty na lang ho. Thank you ulit, Monty. Papadudot aaminin kong nalibang akong kausap si Monty at hindi namin namalayan ang oras. Para kasi ako nagkaroon ng kaibigan sa katauhan niya. Bagay na hindi ko na naranasan simula nang magkaanak kami ni Byron. Sa anak namin at sa pagiging housewife na kasi umikot ang mundo ko simula nang magpakasal kaming dalawa. Hindi rin marami ang mga kaibigan ko. 2 o 3 lang yata mula sa dati kong trabaho. At pare-pareho na rin naman kaming may sariling pamilya. Paminsan-minsan ay nagkakausap kami sa messenger at nagpaplanong lumabas pero hindi naman natutuloy dahil sa kung ano-anong mga kadahilanan. Hanggang sa lumipas na lamang ang mga panahon at makakalimutan namin yon. Kaya nga thankful ako dahil
na-distress talaga ako sa maiksi naming kwentuhan ni Monty. First time ko rin kasi na maka-encounter ng madaldal na delivery rider. Hindi naman ako natakot o nailang sa kanya kasi mabait naman siya at magalang. Kaya nga papadudot na padalas ang pag-order ko sa restaurant nila. At lagi kong hinihiling na sana'y si Monty ang papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, isang buwan pa lang halos nakakaalis ang mister ko pabalik sa Japan nang makilala ko nga itong si Monty. Tapos nagsimula na rin kami mag-usap sa text message. Nanguna siyang magpadala ng mensahe sa akin ng pangungumusta. Nireplyan ko naman siya kaagad kasi ang nasa isip ko ay baka gusto lamang niyang makipagkaibigan. Saka napapasaya naman ako ng pag-uusap namin, lalo na kapag naiinis ako kay Byron. Naisip ko na ayos na rin yon kesa naman malagas lang at maubos ang buhok ko sa pagka-stress. Kaya lang sa pag-uusap namin yon ay nauwi sa espesyal na pagkakaibigan na walang label, papadudot. Na mga panahong yon, may kinakasama na rin naman siya pero wala pa silang anak. Bukod doon ay hindi raw maayos ang relasyon nila at katulad namin ni Byron ay madalas din silang nag-aaway. Gusto raw kasi ng kinakasama niya na siya ang masunod sa pamamahay nila. Kaya nga dinadamayan ko noon si Monty sa tuwing may hindi sila pinagkakasunduan ng live-in partner niya. Monty, sagutin mo na yung tawag ko. Nasaan ka ba kasi? Hello? Sa wakas, sinagot mo rin. Sino ka ba? Anong sino ako? Si Ali Rose to. Ay, napatawag ka. At bakit ganyan ang tono mo sa akin? Anong gusto mo? Maglambing-lambingan ako sa'yo. Nandito kinakasama ko. Saka bakit ka ba tumawag? Buti na lang ako yung nakasagot, kundi yari tayong dalawa. May sasabihin kasi ako sa'yo, Monty. Ano ba yun? Mahalaga ba yun? Oo. Ano nga? Sabihin mo na para matapos na tong usapan natin. Mauhuli pa ako ng kinakasama ko eh. Buntis ako. Nabuntis mo ko. Ha? Sigurado ka ba dyan? Oo, sigurado ako. Kasi dinatnan pa ako last month. Nako, naloko na. Anong gagawin natin ngayon? Hindi ko alam. Natatakot ako na baka hiwalayin ako ng mister ko pag nalaman niya. Hindi ko rin alam yung gagawin natin. Hindi pa ako handang maging tatay. Kaya nga di ko pa binubuntis kinakasama ko eh. Kaya pababayaan mo ko ngayon? Baka nakakalimutan mo, dalawa tayong bumuo sa batang to. Hindi ko naman nakakalimutan yun, no? Nalilito pa kasi ako. Di ko pa ma-absorb yung mga sinasabi mo. Hindi naman natin mahal ang isa't isa, di ba? Oo, hindi nga. Bakit? Kung ganun, tapusin na natin ang ugnayan natin. Huwag ka na magpapakita sa akin. Huwag mo na rin akong ite-text o tatawagan. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Ayoko lang malaman ng asawa ko yung kalokohan natin, kaya please lang, tapusin na natin. Paano yung bata sa tiyan mo? Paano yung anak ko? Hindi ka pa naman handang maging tatay, di ba? Oo. Kaya hindi ikaw ang kikilalaning tatay ng anak ko. Anong ibig mong sabihin? Si Byron ang kikilalaning tatay ng anak ko kasi siya naman ang asawa ko. Sigurado ka ba dyan? Oo naman. Hindi ka ba sasabit? Ako nang bahala. Basta sundin mo na lang yung sinabi ko. Huwag ka na magpapakita sa amin ng anak ko. Ay, ewan ko sa'yo. Anong ewan mo sa akin? Mangako ka, Monty. Mangako ka na hindi mo na kami guguluhin ng anak mo kasi ayaw mo naman talaga sa kanya, di ba? Hindi naman sa ayaw ko. Hindi pa lang ako handang maging tatay. Ganun na rin yun. Ibang klase ka rin, no? Kung makapagsalita ka, parang tuta lang pinag-uusapan natin dito ah. Bakit kasi hindi ka nalang magpasalamat sa akin na binigyan kita ng pabor? Ako na nga yung magbubuntis. Ako yung manganganak at magpapalaki sa bata. Ako na nga ang bahala. Basta para sa akin, may karapatan pa rin ako sa batang yan.
Kasi dugot laman ko pa rin siya. Kalimutan mo na yung karapatang yon dahil hindi naman natin mahal ang isa't isa. Natukso lang ako kasi ikaw yung nandyan. Pero na-realize ko na ayaw ko pala kami maghiwalay. Ay, ewan ko ba naman sa inyong mga babae? Tapos sa amin kayong mga lalaki may ganang magalit kasi nambababae kami. Kayo rin naman, marunong mga liwa. Pareho lang naman tayo ng aliwa kasi may kasalanan ka rin sa kinakasama mo. Kaya kung ayaw mong malaman niya, ilibing na lang natin sa hukay tong sikreto nating to. Magkakaintindihan ba tayo? Bahala ka na nga. Mangako ka muna, Monty. Bakit kasi ang dami mo pang arte? Sige no, gusto ko lang na may panghawakan. O sige na, sige. Nangangako ako na hindi ko na kayo guguluhin ng magiging anak natin. Papadudot, una sa lahat ay nainis ako na hindi pala nakasave sa phone ni Monty ang number ko. Kaya pang estranghero ang bungad niya sa akin nang sagutin niya ang tawag ko. Sa bagay, naiintindihan ko naman na mas mabuting hindi niya isave ang number ko sa phone niya para iwas huli sa ka-live-in niya. Matapos nga ang pag-uusap namin, desidido akong hindi ipakargo kay Monty ang anak niya dahil ayokong masira ang kasal namin ni Byron. Doon pa lang ay nag-sink in sa akin ang bigat ng kasalanang nagawa ko sa mister ko at sa kasal namin nang pumatol ako sa tukso. At mas malala pa ay nagbunga yon ng bata. Buti na lamang at nakumbinsi ko si Monty na ayaw ko siyang kilalaning ama ng anak namin at tapusin na namin ang aming komunikasyon. Nangako kami sa isa't isa na itatago namin ang sikretong nagkaanak kami hanggang hukay. Kakalimutan na lang namin na minsang naglaro kami ng apoy. Pagkatapos, ang sumunod kong ginawa ay sinabi ko kay Byron na buntis ako. Hindi naman siya mahirap paniwalain dahil bago siya umalis ay maraming beses na may nangyari sa amin. Dinagdagan ko na lang ng ibang kwento tulad ng huli ko na nang nalaman kasi hindi ako dinatnan noong 1 buwan. Kaya nga tuwang-tuwa ang asawa ko nang malaman niyang magkaka-baby ulit kami. Simula nang sinabi ko yon sa kanya ay bumalik na ulit yung pagiging maalaga niya sa akin. Lagi akong kinukumusta ni Byron at ang pagbubuntis ko. Tapos ay nangako siya sa akin na sa pag-uwi niya, plano niyang magnegosyo na lamang kami rito sa Pilipinas para makasama na niya kami ng mga bata. Mabilis na nagdaan ang 2 taon, malaki na ang anak namin ni Monty na ang kinilalang tatay ay si Byron. Good morning, sweetheart. Good morning din, sweetheart. Bakit nagising ka na? Naramdaman ko kasi na wala ka na sa tabi ko. Akala ko kung saan ka na pumunta. Maaga pa. Madilim pa nga sa labas. Hindi lang kasi ako makatulog. Bakit? May problema ka ba? Teka, tabihan nga kita dyan sa sofa tapos kwento mo sa akin yung problema mo. Wala naman akong problema. In fact, masayang masaya ako kasi sa wakas hindi ka na aalis. Hindi mo na kami iiwan ng mga bata. Marami akong na-realize nung nasa Japan ako. Tulad ng? Na nakakapagod magtrabaho tapos wala akong pamilyang mauuwian kasi nasa malayo ako. Inspirado naman ako sa araw-araw pero iba pa rin pala kapag kasama, nayayakap at nahahalikan ko kayo ng mga bata. Simula nang dumating yung bunso natin, naisip ko na talaga na hindi na ako babalik sa Japan kasi ayoko namang pati siya lumaking malayo ang loob sa akin, katulad ng kuya niya. Kaya nga salamat kasi nakinig ka na sa akin. Oo, akala ko kasi hindi maganda yung idea mo nung una at nakafocus lang ako sa pagtatrabaho para kumita ng pera. Pero natutuhan ko na mas mahalaga pa rin ang pamilya. At kayo ang pamilya ko ng mga bata, sweetheart. Mahalaga ka rin sa amin. Alam ko kung gaano ka karesponsabling tatay sa mga anak natin at anak sa nanay mo. Ikaw rin yung paboritong tito ng mga pamangkin mo at karamihan sa mga kamag-anak mo itinutulungan mo. Oo, pero noon yun. Kasi panahon na naman para tumayo sila sa sarili nilang mga paa. Tutulungan ko pa rin naman sila pero sa abot na lang din ang makakaya ko. Totoo naman, hindi mo kailangang suluhin ng lahat, lalo na kung may kakayanan na sila. Oo, at naiintindihan naman nila yon kaya ayos naman kami.
Mabuti kung ganun. Basta ang focus at ang priority ko sa ngayon ang pamilya natin. Palalaguin ko yung negosyo natin para makapag-ipon tayo ng pera para sa kinabukasan ng mga bata. Hindi mo naman kailangan suluhin yung pagtatrabaho, sweetheart. Nandito ako, tutulungan kita. Pwede akong pumunta o tumaos sa tindahan natin. Hindi na. Nakakapagod kaya yun. Tsaka gusto ko focus ka lang sa mga anak natin. Kami na ang bahala dun sa tindahan. Sige, pero plano ko sana magtinda-tinda rin ng pagkain online. Talaga? Ano namang pagkain ang ititinda mo? Mga pastries, mga cake. Pero matagal pa naman yon kasi gusto ko munang matuto pa. Para naman hindi ako mapahiya sa mga magiging customer ko. Kung gano'n mag-enroll ka sa baking class para mas matuto ka pa. Yun nga rin ang plano ko. At susuportahan kita kasi alam ko may potensyal ka. Talaga? Oo naman. Ang sarap mo na nga magluto. For sure, mas magiging masarap ang mga produkto na ibibake mo. Salamat, excited na ako. Para ako nabuhayin ng dugo. Maghahanap na ako ng short-term course sa baking na pwede kong kunin. Yung maluwag lang din sa schedule para hindi ko mapabayaan yung mga anak natin. Sige, pero mamaya na yan. Maaga pa. Mabuti pa bumalik muna tayo sa pagtulog. Sa bagay, parang inantok na nga ako. Pero sigurado ka bang wala kang problema? Wala, ayos lang ako. O paano? Tara na sa higaan? Sige, tara. Ay, sandali, sweetheart. May sasabihin pala ako. Ano yun? Kahit na anong mangyari, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Mahal na mahal ka rin namin. Pero kung makapagsalita ka parang may mangyayari ah. Wala naman. Emosyonal lang ako kasi buo na uli ang pamilya natin. Sama-sama na uli tayo. At pangako ko sa inyo na hindi ko na kayo iiwanan pa para magtrabaho sa malayo. Papadudot ang totoo, gabi-gabi akong kinakain ng konsensya ko dahil sa pagsisinungaling ko sa asawa ko. Pero wala naman akong lakas ng loob na aminin sa kanya ang katotohanan dahil sigurado masisira ang pamilya namin. Kaya nga pinilit kong kalimutan ang pagtataksil ko sa kanya. Pero may mga pagkakataon na nahihirapan ako lalo na kapag nakikita kong sobrang close ni Byron sa anak namin ni Monty. Mahal na mahal niya ang bata na parabang sa kanya talaga ito nanggaling. At imbes na matuwa, nasasaktan ako kasi pareho kong niloloko ang mag-ama ko. Pero ang totoo, may isa pa talaga akong dilema. Kaya ako napasulat sa programa ninyo. Neto kasing nakaraang buwan ay nagulat ako nang i-chat ako ni Monty sa Messenger at kinukulit na gusto niya raw makita ang anak namin. Nung una ay nagalit ako sa kanya kasi nangako siya sa akin na hindi na niya kami guguluhin pa. Pero nakonsensya naman ako noong sabihin niyang may malubha siyang sakit at baka hindi na raw siya magtagal sa mundo. Kaya gusto niya raw sanang makita ang anak namin kahit man lamang sa picture. Hindi ko na idedetalye ang nangyari sa kanya pero nagdadalawang isip ako kung susundin ko ba ang kagustuhan niya. Ayoko kasi talagang makita o makilala niya ang anak namin pero naaawa naman ako sa kanya. Ano kaya ang pwede kong gawin? Sana po ay mapayuhan ninyo ako. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana ay mapili po ninyong i-ere sa programa ninyo sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ali Rose. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.